Vice President Sara Duterte, hindi na makikipag-ayos kay President Bongbong Marcos. Teka muna, may balak ba naman si President Bongbong Marcos na makipag-ayos kay VP Sara matapos mong mura-murahin, matapos mong pagbantaan ang buhay? Ini-expect mo pa ba, VP Sara, na susuyuin ka ni President Bongbong Marcos? At sa tingin mo, papayag ang mga Marcos loyalist matapos ng ginawa mo kay President Bongbong Marcos sa pamilya niya at kay Speaker Martin Romualdez? Napanood nyo naman siguro yung bagong press con na naman nitong si Sara Duterte at makikita nyo talaga ang kataasan ng ere ni Sara Duterte na akala mo siya ang dapat suyuin para magkabalikan ang unity team. Hindi po kailangan ni President Bongbong Marcos at ng Pilipino ang isang tulad na Vice President ni Sara Duterte. Okay na sana kung galit na galit ka sa gobyerno ni President Bongbong Marcos na kung tutuusin ikaw ay kasama dyan sa gobyernong yan. If you want to call them out, fine. Pwede mong batikusin yung hindi mo nagugustuhan sa gobyernong ito. Pero yung mumurahin mo at ang pinakagrabe, binantaan mo pa ang buhay. Tapos ikaw pa ang malakas ang loob sabihin na hindi ka na makikipag-ayos kay President Bongbong Marcos. Ang tigas nga naman talaga ng... Ay nako. Panoorin po natin itong video ni Sir Mike Aby. Kasi lahat ng sinabi niya sa episode na yan ay yun din ang nasa loob ko. Pero siyempre maganda kung si Mike Aby ang ating pinanonood. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe kay Sir Mike Aby, ano pa ang hinihintay nyo? Panoorin po natin ito. Eto. Baka magtaka kayo, bakit nakangiti ako? Alam yung bakit? Buti nga ngiti lang eh. Gusto ko nga tumawa ng malakas eh. Kasi, kakaiba nitong sinasabi ni Sara Duterte. Nagmalaki pa. Di na raw siya makikipag-ayos pa sa mga Marcos. Ito, pakinggan po ninyo ito. Kakaiba talaga. Thank you sa News 5. Ito, nag-report nito yung News 5 frontline news nila. Diba? Ito, pakinggan po ninyo. Kakaiba. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Wow. Palabang Vice President Sara Duterte ang humarap sa media. Hindi na raw siya makikipag-ayos pa sa dating kaalyado at running mate na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang paghahain ng sabina ng NBI sa kanyang opisina para makapagpaliwanag sa umano'y grave threats at posibleng paglabag niya sa anti-terror law. Tanging legal counsel lang ng OVP ang tumanggap ng sabina. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Yan. Bibigyan natin ng pagkakataon Si Director Santiago ng NBI. Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Paliwanag niya at kasama na yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Nag-ugat yan sa pagbabanta ng ise na ipapapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ipinaliwanag ni Inday Sara ang mga binitawan niyang salita. Kapag namatay ako, in the context of... Sa presinto ka na lang magpaliwanag, Inday. Di ba? Di daw siya bera, di ba? Di daw siya makikipag-ayos. Bakit? Sa palagay mo ba? Parang ang feeling nitong si Inday Sara matapos ng kanyang mga pinagsasabi tungkol sa buhay ng Pangulo, First Lady at saka Speaker of the House. Parang ang gusto niya suyuin pa siya. Hindi daw siya makikipag-ayos. Bakit? Meron bang nag-try? Ang Malacanang ba makikipag-ayos sa'yo? Ano makukuha ng Malacanang makipag-ayos sa'yo? Pananagutin ka ng Malacanang at ng gobyerno sa mga batas na nilabag mo. Yan ang asahan mo. Pero yung pakipag-ayos, binugbog ka na nga, nadinig mo ba yung ginawa ng speaker? At saka ng mga congressman? Di ba, nag-approve na sila ng resolution? Nag-speech si Speaker Martin Romualdez nung ikaw ay nasa kongreso, dinig na dinig mo yun, inuupakan ka. At sinabi ng speaker na hindi sila patitinag, hindi nila sasang-ayunan at hindi sila papayag sa mga ginagawa mo. Kaya nga, yung kongreso at ang Malacanang, sanib pwersa na para panagutin ka sa iyong mga ginawa. Ngayon nasasabihin mo hindi ka babalik, hindi ka magpapaayos sa mga Marcos. Bakit dalapitan ka ba? Nag-i-expect ka ba na ikaw i-amuin? Ay hindi. Mananagot ka, pananagutin ka. Ayan na yan. Masyadong mataas yung pride mo, Inday, Sara.
Feeling mo sa lahat ng ginawa mong ito, aamuin ka? Pakikiusapan ka? Hindi. Ang sabi ni Director Jimmy Santiago, rule of law, ipapaira nila. At yun na nga. Naghanap na sila ng ebidensya, authentic yung ebidensya, sinosomon ka na, magpunta ka sa NBI, magpaliwanag ka. Ang sabi ng NBI, magpaliwanag ka o hindi, tuloy ang kaso. Binibigyan ka lang ng pagkakataon, kaya sinomon ka na madinig nila yung panig mo. Hindi ibig sabihin nun. Kung anong gusto sabihin mo at anong gusto mo, maniniwala sa iyo ang mga otoridad. Pakikinggan ka lang, sila ang mag-i-evaluate kung tatanggapin o hindi ang paliwanag mo. Ang susundin ng mga otoridad ay kung ano yung ebidensya na pwede nilang panghawakan at matibay laban sa kasong ipapile sa iyo. Ganun ang sitwasyon. Kasi yung mga sinasabi ni Inday Sara sa mga media parang ito yung mali yung interpretation nila, ito yung aking sinabi, ito yung tama. Aba hindi, sarili mo yan. Hindi mo pwedeng diktahan ang mga otoridad. Mga abogado ang mag-iimbestiga sa iyo, kaya nga National Bureau of Investigation, Department of Justice ang mag-i-evaluate ng ebidensya bago i-file ang kaso. Ganon yun. Again, ulitin ko, baka akala nyo sinomon si Sara Duterte, akala nyo sumusuko ang gobyerno. Parte yun ng proseso. Parte yun ng rule of law na policy ni Pangulong Marcos. Kung may issue, may problema, imbestigahan. Pag may ebidensya, dalhin sa korte. Yan ang sinasabi ng NBI Director Santiago. Pero hindi ibig sabihin, inimbitahan ka, ikaw ang masusunod kung anong sinabi mo. Doon maniniwala ang mga otoridad. Never. Ang tagal kong investigador, reporter, investigative reporting tayo. Tagal kong reporter dyan sa NBI at police. Hindi ganon. Ang investigador hindi maniniwala sa akusado, sa suspect. Ang paniniwalaan ng investigador ay kung anong ebidensya na hawak nila. Papakinggan lang ang akusado o suspect doon sa kanilang mga statement. Pero hindi ibig sabihin, pinakinggan ka, pinahalagahan ka, inibitahan ka, ikaw ang masusunod. Hindi ganon. Pakikinggan ka lang. Pasalamat ka kung gamitin o pakinabangan ang sinabi mo. Ang masusunod, ebidensya. Anong ebidensya? Yung video, audio. Ikaw talaga yun. Hindi mo pwedeng ikaila yun, Sara Duterte. Ikaw talaga yun. Nag-viral sa buong mundo. Pinag-uusapan sa buong mundo yung iyong pag-uutos para sa buhay ng Pangulo, First Lady, at House Speaker. Yan ay membro ng iisang pamilya. Dahil ang Marcos at Romualdez, inuulit ko, katulad ng sinabi ko sa mga nakaraang video, iisang pamilya yan. Pinagbantaan mo. Pinakukuha mo. Mayroon ka ng inutusan. Hindi ho pwedeng katuwiran yung may kondisyon, katulad na sinasabi ng bata mo si dating PNP Chief, Senador Bato de la Rosa, conditional threat. Conditional at active threat, pareho yung threat. Parehong banta yun. Conditional man o active, yan ay banta pa rin sa buhay ng first family. Palusot lang yung conditional. Meron ba conditional? O sabihin natin conditional. Threat pa rin yun. Banta pa rin yun. Natatawa talaga. Tatawa ka na lang sa mga palusot Ay, nako hindi. Sabi ko naman sa inyo, matatalino ang Pilipino. Hindi malin lang ang mga Pilipino, ang kabaitan ng ating Pangulo, inabuso nyo. Kaya nga ako, voluntary naman akong tumutulong sa gobyerno at kay Pangulong Marcos, lagi ako nananawagan, Mr. President, ipakita mo na ang tapang ng batas. Mabait ka, okay lang yan. Pero ang batas, dapat hindi maging mabait kahit kanino. Ipatupad mo. At yan na nga po ang nangyayari ngayon. Sabi ng NBI, nag-umpisa na sila. Sa loob ng 4 hanggang 3 araw, hinihintay nilang sumagot ang Vice President. Sumagot siya o hindi, tuloy-tuloy na yan. Mga kaso dahil may ebidensya na. Kahapon sa telebisyon, kausap ko si Undersecretary Jess Andres. Ano sabi niya? Enough na, sapat na ang video, audio na ebidensya. Binibigyan lang nila ng pagkakataon si Sara Duterte magpaliwanag ang kanyang panig. Pero ang ebidensya na hawak ng Estado, ng gobyerno, enough na, matibay na para kasuhan. Kung ano man ang kaso, hindi pa sinabi.
under investigation, evaluation, kaya hindi ko na pinilit. Na-interview ko sa Channel 4, live, sa television, si Undersecretary Jess Andres, Senior Undersecretary, Department of Justice. Ayun po yun. Okay? Ako kaabang-abang talaga. Hindi pwede ang drama. Pagbuhay ng tao, lalo na ang Pangulo, ang pinag-uusapan. Please like, share, ng ating mga video para makarating sa buong mundo at nang malaman ng totoong Pilipino at nagmamahal sa bansang ito. Tama ang lahat ng sinabi ni Sir Mike Abby. Ano pa ba ang gustong mangyari ni Sara Duterte? Ang mapaniwala ang taong bayan na hindi siya nag-threat, na hindi siya nagbanta kay PBBM. Tandaan po niya, milyon-milyon katao, milyon-milyong Pilipino ang nakapanood ng kanyang total meltdown at hindi niya kayang bobohin ang mga Pilipino. Ngayon nasabi niya na yung pagbabanta, bigla siyang kakambyo at kung ano-ano pang sinasabi niyang dahilan na conditional, na kesyo hindi ganito, hindi ganyan ang ibig niya sabihin, taken out of context at kung ano-ano pa. Hindi niya po maloloko ang sambayan ng Pilipino na nakarinig sa kanyang pagbabanta at kanyang pagmumura. Dahil kung ang akala niya porke pinabayaan lang ni President Bongbong Marcos na siya ay minura-mura ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, akala ni Sara Duterte ay hindi napapalag si President Bongbong. Inabuso ninyo ang kabaitan ni President Bongbong Marcos. Lahat may hangganan. Kahit na anong buti at bait ng isang tao, pag sumobra na kayo. Buti nga hindi ka minura-mura ni President Bongbong Marcos dahil para sa kanya, ang dapat manaig ay ang rule of law. Hindi katulad mo, lahat dinadaan mo sa angas, lahat dinadaan mo sa kyaw-kyaw. Akala mo porke ikaw na Vice President ang nagsalita, tama. Yan kasi, meron kang superiority complex, akala mo lahat ng tao ay mababa sa'yo. Pareho kayo ng iyong ama. Matataas ang ere, matataas ang tingin sa sarili ninyo na akala ninyo kayo ang batas at kayo ang nakakaalam sa lahat. At lahat ng tao under you, kahit na mismo ang presidente ng Pilipinas ay mas mababa kaysa sa inyo. Well, ito na po ang simula ng katapusan ng paghahari-harian ng mga Duterte. May naisip nga akong theme song para kay Sara Duterte. And now, the end is near. And so I face the final curtain. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Hindi po sa boses ko kundi dito po sa simula ng wakas ni Sara Duterte. Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.